Boo! Ilang araw na lang, November 1 na. So magsisimula na yung mga nananakot-nakot dyan. So well, traditional lang din kasi pinagdiriwang nga yung All Saints Day at saka All Souls Day during November 1 at saka November 2. So dyan na rin yung naglalabasan yung mga nakakatakot ng mga kwento-kwento, pati mga palabas sa TV. Nung nakaraan nga, nagpalabas na sila Jessica Soho nung Sunday yata, mga ano nila, nakakatakot na palabas. Tapos malamang pati ano yan, Magandang Gabi, yung Gabi ng Lagim, meron na rin yan. Pero hindi na kasi gano'n masyado sila nakakatakot. Kaya hindi, natatawa na nga lang ako pag napapanood ko eh. Unlike nung bata ako, grabe mas nakakatakot yun. Tapos yung panahon na habang bumibili ka, nanonood ka, tapos bigla kang uutusan nung nanay mo na bumili ng suka o betchin, tapos mag-isa ka lang lalabas, yun, matatakot ka na. Sabagay kasi bata pa eh. Ito rin nakakatakot, ang lakas ng hangin. Ito na yung bagyong Leon, bugso-bugso yung ulan, uulan, mawawala, uulan, mawawala, wala kakaalaman kung mababasa. Pero yun nga, pinagkukwentuhan natin tungkol dyan sa mga nakakatakutan na yan. Iba't ibang gimmick eh, kahit din naman yung mga mga kainan o yung mga ibang establishments, kanya-kanya silang gimmick na pag-design na nakakatakot or yung makakakot ng attention because of this November 1 o yung Halloween. Pero usually yan sa mga maraming kwentong probinsya yan eh. Dati dito rin sa lugar ng Metro Manila, kahit dito sa amin, daming kwento ng kung ano-anong kababalaghan. Pero hindi kasi ako funny eh. Hindi kasi basta-basta nagpa-funny-wala sa mga ganyan. Well, siguro pagka nakita ako, natakot ako. Pero yung ikaw mismong maniniwala, parang feeling ko kasi tinatakot mo yung sarili mo eh. Ang pinaka mga sikat na kwento dyan, yung mga nagpaparamdam daw ng multo. Nga ako na comedian nag-joke. Tama naman yung joke niya eh. Bakit naman usually yung mga multo na yan nagpaparamdam sa CR? Bakit lagi kadalasan puro CR eh? Paano yun habang pumupup ka tsaka magpapakita sa'yo, hindi pong palabas na yung poop eh, mapapipigilan pa kasi tatakutin ka pa nila eh. Lalakas ng tama nila pero silang manakot sa ibang area, bakit dun pa nila napili sa CR Tapos yung dati rin kasi nagtrabaho ako sa hospital, GoJT rin ako dyan. May mga mystery at saka creepy stories dyan, lalo na yung mga security guard. Sarap din pakinggan yung mga kwento nila lalo na pag mga ganitong panahon. Tama ang takutan na pagka meron dyan mga paparamdam. Baka malay mo sa inyo o ikaw, baka bigla na magparamdam yun ng ghost sa'yo dati. Tapos kapag sa mga probinsya may mga kwento pa yan mga iba't ibang klase, depende sa kung sang probinsya, kung ano yung na-associate sa kanila. Kasi may mga probinsya na sinasabi maraming witch doctor, mga mangkukulam daw, mga mambabarang. Tapos meron din yung mga sinasabi nila na nagtatransform kapag gabi. Doon nga ako nagulat meron kasi ako minsan pinapakinggan or napakinggan ko siya minsan na mga horror story tungkol sa mga tinatawag na aswang daw. Maraming klase pala yun meron silang tinatawag na mananggal, may tiktik, may sigbin. Sigbin daw, alaga daw na aswang yun Tapos may asbo na yung nagtatransform ng mga malalaking aso daw. Tsaka yung isa, ewan ko, nakakalimutan ko siya, sabi nila na malakas na klase. Tapos meron pang crossbreed yung crossbreed sa tawag dito sa mga engkanto at maligno daw. Tapos speaking of engkanto, maligno, yan, marami ring mga
ano, mga hindi ko kasi alam kung anong itatawag ko sa kanila eh. Pero yung mga pinaniniwalaan pa rin, gaya ng mga duwende, mga kapre, tikbalang, so on and so forth, yung ano pa yung mga meron. Depende daw sa location eh. Meron sa tubig, yung mga serena tsaka shokoy, mga ganun pa daw, nangunguha pa daw yung mga yon, lalo na yung mga ibang nagda-dynamite fishing, or kapag gwapo, mga maganda daw, pagka nakursunadahan nila kinukuha. Tapos yung mga nakapaglalaruan, kasi pag ano, yung mga iba nagpapatawas, nakakatuan ka ni ganito, nakasagi ka ng ganyan. So galing din ng mga nagtatawas na yun, yung ano, may lumalabas na korte talaga dun sa tubig na pinagano nila ng tawas yata yun, o pinapatak na kandila. Kayo ba sa probinsya ninyo, ano ba yung mga kasakasabihan dyan, or yung mga pinananakot sa mga kalimitan, kasi pinananakot sa bata eh, hanggang sa nakasanayan na, hanggang sa naipasa na sa iba't ibang generation, nagkaroon ng dagdag bawas. Pero gaya ng isa sa mga vlog ko na para sa akin ang nakakatakot, yung kapag nakita mo talaga yung wallet mo walang laman, yun ang nakakatakot talaga. Even sa ibang bansa eh, iba-iba rin ang mga supernatural being na tinatawag. Kasi sila, meron silang vampire eh. Tayo, wala naman tayong vampire, wala rin tayong werewolf. Tsaka yung vampire sa sa ibang bansa, hindi pwedeng maging vampire ka kapag pangit eh. Halos lahat ng mga vampire guwapings eh. Tapos kapag werewolf, kailangan, yun yata prerequisite pag werewolf eh, dapat may abs eh. Sa atin dito walang ganun. Sa atin kasi dito nahahati yung katawan. Tapos lagi silang na-associate sa sa bilog ang buwan. Pagka bilog daw ang buwan, malakas ang mga kakaibang nilalang. Kasi sabi nga nila yung mga multo nga daw eh, kaya daw nagpapakita kasi meron mga unfinished business. Paano kaya yun? Siguro yung ibang multo kaya nagparamdam pa. Sa mga bahay-bahay, yung unfinished business nila, yung pinapanood nilang series eh hindi pa natatapos, o kaya pinapanood nilang anime, kaya sinusubaybayan yung One Piece. Haba pa naman yung story ng One Piece, hanggang ngayon hindi pa tapos. Siguro din magpaparamdam, no? Kaya may mga nagpaparamdam sa sala ng bahay. Nakikinood lang naman pala. Tapos yung isa pa sa nakakatakot, no, yung nagpoop ka sa, kunyari sa office. Sa office, pag CR ka, dahil magpupup ka, tapos nakasarado yung toilet, tapos magbukas mo, merong may lumulutang, tapos binubuhusan mo, ayaw lumubog. Tapos ngayon may susunod sa'yo, kahit hindi naman ikaw yung pumupo doon, ikaw na yung magbibintangan ngayon. Yun ang isa din sa nakakatakot. Ikaw yung magpagbibintangan sa bomba na hindi naman ikaw ang naglagay. Tsaka ang zombie, iba't ibang klase na ngayon eh. Dati ang alam ko lang zombie, yung katulad nun sa Plants vs Zombie, yung mga sobrang bagal maglakad, na hindi sila nakakakita, nakakarinig lang, mga ganong factor na zombie lang. Yung normal, kayang-kaya mo siyang iwas-iwasan. Ngayon yung mga zombie, it's either ang bilis tumakbo, nakakaamoy, and they can even use guns and kung ano-ano pang mga weapons. Hybrid na eh. Sa amin naman na mga motorista, isa sa mga nakakatakot pagka nakakita ka sa kalsada ng mga highway patrol. Doon kakabahan ka talaga. Tapos alam mo pang may violation ka, nako, yari. Meron naman ako makakilala rin, hindi naman sila takot sa mga multo, pero mas takot silang magutom. Kaya lagi may dala-dalang pagkain. Nakakatakot din naman magutom talaga, lalo na kapag di ka sanay. Marami talagang iba't ibang klaseng nakakatakot dito sa mundo eh. Kayo ba? Saan ba kayo natatakot? Tatakot ba kayo sa mga supernatural o sa mga ibang bagay-bagay pa? Share nyo naman dyan.
Siguro hanggang dito na lang tong kwento ko sa inyo tungkol sa mga kung ano-ano nakakatakot. So ikwento ko to kasi to associate dahil nga paparating na ang November 1. Pero hindi sana puro katatakutan ang nasa isip natin pagdating na itong November 1. Sana maisip din natin na bisitahin o ipagdasal yung mga yumao nating mga mahal sa buhay. At sana rin itong November 1 and 2 na pagbisita sa sementeryo makisama yung panahon dahil nga eto, na-experience ko na rin yung si Bagyong Leon. So hanggang dito na lang. Peace and signing out. Ciao.